Gunit mo sa inyong lingkuranan, kay galing matuwang mo. Mangutang. Mangutang og 2.7 trillion. Muutang sila og 2.7 trillion kay itapak sa deficit for 2026. Grabe na ng gobernoha eh. Unya si Recto, magsigig istorya nga mutubo kuno ta kanang iyang mga economic plans mo mutag mo boom ba. Wa gyud na sila hatag nga kayuhan sa ato nasod. This is one of the worst administrations mga higala. Kuan kayo kanang fiscal mismanagement tungod na sa ka manyak sa gahom. Kanang panawagan nga pulihin na si Romualdez kay mo na nagdaga. Mo na pandamay. Musakay ko na. Pero ang iyang mga sakop, mga kongresista, aliluya kanunay. Kind, very kind, thoughtful. Pero po na itong panahon ni Divinisya. Nga, thoughtful si Speaker. Kasi si Speaker talagang thoughtful masyado yan. O yan. Tungod na sa ambisyon nga magpresidente. Bisag usawan pa na niya, di gina siya kadaog. Kani, di man ingog ko ang bold prediction. No? So he is wasting his time. Might as well shift to sincere and kana bitawng will kung gyud kanang sincere effort to uplift the lives of the Filipinos. Kay kanang imong inner ug unsay na sa ilawom sa imong kahiladman mo manifest maguna mo gawas mo hungaw na ba? Ug istorya ra ko to bang imong kunuhain, mibati ka sa mga kabos, luoy ka. Mahibawan gihapon na, makita gihapon na nga kaning animal ay. Burit kayo. Kuan kayo, kanang patuong tao ba? $2.7 billion mga higala ang utangon. Karong tuiga, alang sa 2026, ihulip sa deficit, projected deficit. Kibaw na sila. Kung sa'yo may tabo sunod tuig. So, mangutang tandaan ron. Pero kani, mangutang ni, itapak-tapak sa ni sa na-diskuhido karong tuiga. Itapak-tapak sa ni. Naglumba lang unya unsa may ilang mga programa. Panghatag. They're creating a culture of mendicancy ba for Filipinos. Daghan na kayong mendicants ron sa mga Pilipino. Kanagong ang imong utok wala lang yun na matabuni o unsabay nakatabo na imong utok. Kanang programa nga 20 pesos ang kilo sa bugas. Di ginamay mo. That's stupidity. And yet, na may welcome. Ana ba ka, mura kag na hypnotized ba? Na-hypnotized na this government can do anything? Because it is not feasible, mga higala. It's not sustainable. In the first place, wa gyud ta kadungog og project sa gobyerno. Again, gisulti ko na pero have you heard of it? Galing ako'y wa kadungog. Wa ko kabasta. Nakadungog ba mo og massive, kanang yung massive infrastructure to provide water to our farmers. Kanang irrigation ba? Kay katong panahon ni Ramos, big deal man to nga gi-inaugurate ang irrigation dam diri sa
Trinidad, Bohol. It was in the newspaper. National newspapers. And si Ramos may adto mismo. Di ganito dako pero first project man to. Irrigation para sa mga mag-uuma sa kanang Dapitas, Bohol. Trinidad kandihay ka ng mga mananom ginahilag humay diha. Tawag na sa amo bukid. Mato kas bukid. Taga-diim dahil na siya, taga-bukid. Okay, mananom humay ba? Gibalita to siya. Kining administrasyon na karon nakadungog ba mo og project nga dako? Wala. So, saan man pagkabarato sa bugas? Mukalit lang na siya kabarato. Kung mo oversupply ta sa bugas, mo barato gina siya. Naasay sektor ana nga mo reklamo. Pero sa US good, surplus man na kanang farming sa US. Ang 3% of the population ra, 3% ra ang population sa US nga engaged in agriculture. Pero mo surplus na sila. Inig surplus na puloy mo na panghatag sa Africa, ihog sa dagat. Aron ma-maintain ang presyo, dili malugi sa mga farmers. Pero layo ra kay ta ana, wa ta kaabot ana eh. Wa pa ta kaabot sa unya, tungod sa kamanyak lang yun sa pamulitika ba? Naapoy mga gapalibot diya nga mga psychopaths aron ingnon nga epektibo, mo na nakaingon anang 20 pesos ang bugas na. Subsidize na siya. Kinsa may gas subsidize na kita rapod. Kay kwarta mo na sa gobyerno. Gipaagi lang na og bugas. Kay imo sa nang ipanghatag nga 30 pesos kay 20 niya pila man ang kilo ron, butang to 50, di na 30. I-cash na nimo. Gamay kayo. Maglagot mga taon mo na. So, ato na himuong bugas 20 ra. I mean, that's a wild thinking from on my part, pero kana bang scheming bitaw kayo? For what? Unsa may bottom line? Aron na magpabilin sa gahom. Ganong nanagan mo in the first place, hindi mo kay bao. Pero ang tuyo manggod mga igala din ang manggod pag-alagad sa katawan. Kining politika din sa Pilipinas, dili man ni, naay exception of course. Pero kasagaran gyud negosyo na ganing politika sa Pilipinas. Pertig yung negosyo ha. Unya asam tapdong ana kanang 2.7 trillion nga pangutangon. Utangonon mo na realistic. Gabiha na eh. Ako i-check ha. Inquirer man nga balita. Di na matabang na eh. Yan, sige pamaligya. Samtang nangutang, sige sag pamaligya. Asa man ka padong ana. Tungod na kay sige lagi panghatag. Sige panghatag. Ridiculous kayo nga na ay mga ordinansa nga anti-mendicancy law. Ikaw Kristiyano, di ka kahatag kay dakpon ba ka?
kanang mapakilimos, di ka muhatag ana kay bawal man na may balaod, makasupa ka sa balaod ug imo nang buhaton. So as not to discourage begging on the streets. Kaya ilan man tanawon, kana mga badyaw nga manuktok ang sakinan nimo, unya musinyas nga upay kaon, maluoy ka na. Pero it's an eyesore ingon tampunga. Dili ingon ka mapaytason ka kay gilaina ka. Ngiladoy nganong nangayo man wa gyud na siya iyaha aron kay di man ka mangayo og naa kay imo. Wa jud. Nay ako suki diya sa 7-Eleven. Magkuyap atay. Ako tatay buhanga ka katiguang pilay mo edad. Wa pa ko'y kaon tay. Magtatay na ko ang animal nga tiguang na. Pero hatag gapon ta kay kuan man trabaho pangitag trabaho kauaw ka lang akong kasaban ba. Ngilad tanawon oy. Kana ba magtanaw ka sa tagas nga building? Magtanaw ka sa mga simbahan. Una na ay kapakilimos. Gusto mo nang klasiya sa katilingban. So na ay balaod, anti-mendicancy law so as to discourage begging. Wa na mo, it's a mere suggestion. Kana mong ordinansa man na sa Cebu. Mao sa na sa ubang lugar. Kopya man lang. Kung sa mga bata pa may kopyaing. Anti-mendicancy law. Pero ang national government na mga programa nga encourage yung mendicancy. Kung sa man ang klasiya o sa panggobyerno, hatag dire hatag dito. Maglumba og pangamahan nga itong mga senador maglumba mo'y nangamahan aron ipanghambog ba nga karon libre na ang inyong kuan ako'y nangamahan ane pakpak sa mga gago. Because there is nothing free in this world. Somebody else is paying for it. Ikaw nga beneficiary, di gani ka kaingo wa kang bayad kay imo hamsan ng kwarta gyapon. Apil man ka sa tag-iya ng kwartang gipanghatag. Yung pobre man ko sa may akong dili apil ka because every time you buy igo ka sa buhis. Gawas og ari ka sa tabi-tabi lang palit ang daplisdahan kay wa man ay buhis kanang underground economy. Pero ari ka sa Kuluned, ari ka sa Gaisano, sa SM, igpalit ni mo ana, igo ka sa buwis value added taxation. Igo ka. So, whether you like it or not, kanang gipanghatag nga kwarta sa gobyerno, na kay tampo, ana. Na kay tampo. Unya malipay po ka nga tagan. Giprito ka sa imong kaugalingong mantika. Tuntuha ka. Wa ka kasabot, anak. Magpasalamat pa. Maglinya. Gilara tanawon oy. Maglinya. Mga ko kwarta, dili na ka ng kumilik rules kunuhay nga di manghatag ana di gani bawal gani nga isuwat og bulpin na imongan
Mangatag kag ballpen yun, naingani mo, bawal na. Pero, ang mga politiko, gakumkum o kwarta hatag yun, naay video. Na-disqualify ba? Kuan kayo kanang gakumidya kita. There is nothing serious if you really come to think of it. We're not serious. Gobyerno is kanang kumilik na to. Nabay mituo ana niya. Bisan ang mga kaalyado sa administrasyon mo ingon kato nga pildi napildi ko sa kumilik. Napildi ko sa tikas. So why credibility? Ngano man tungod kay doon na may mga kuan nga mapalit ba? Mapalit di ay. Why credibility? Negosyo gyud kay nganong palito man nimo ng imong alagad god. I mean, ang imong gidaganan aron kamo alagad. That is a sacrifice. Kana mo serbisyo kas publiko, dako kay kagabayan sa imong kinabuhi ang imong gisakripisyo. Kanang mga problema sa bantao, ana ay hansak nimo, muduol nimo. Problema. Kanto ganing manager ko sa estasyon. Kara adlaw na problema mo abot. Every day. Kana bagang politiko ka? Pero og di ade kuan na puhunan na din ng politika day dagang kwarta diri ay that's nothing unya sayon kay isibat ka na bang sayon duolon lisod pangitaon. Unya lawom og bulsa pero mubog kamot. Perfect combination. Grabe good mga higala. 25% sa atong gold reserve. Gi-unload. Confirm na siya. Sa una, istorya raman na kanabang mura og bordering on kinini ang conspiracy theory. And then, tungod siguro sa pressure, ang BSP, binideklarar yun nga na maligya ta. Kay perfect time to sell, to unload, because the price is so high. Taas kuno kaya ang presyo, perfect time nga ato na ibligya. Unsa may nakita, sige manggasaka ang presyo, mga gala kay karon ang mga nasod ga tigom na mag-gold, kay posible man nga mubalik sa gold standard ang value sa ekonomiya sa nasod, ang balor sa kwartas nasod. Dili na kuan sa activity sa imong economic activity. O ibase na sa imong gold reserve. Kay mao man na sa una. Nakaingon na si Trump man kay si Trump nakaingon na nga galumba na sa tago og kanang save og gold ang mga nasod. Kay si Trump kauna-una man iya man gipa audit ang Fort Knox. Kanang Fort Knox mga higala depository na sa gold reserve sa US. Unya gi-audit nila kay gikawatan sad. Kinawatan unya na hulga nga din amo gamit og dollar. Kanang BRICS mga nasod na nga kasabot nga din ata mo gamit anang dollar as kanang international kuan kini ang how do you call it
Hindi na kinanglan na yung mutumarta niya. Currency, international currency. So, siyempre, may mahal ang gold. Kita napahak. Napahak ang atong reserve. 25%. Unya, ngutang pagod. Hayan man ang kwartaha pa ingon. Hayan man ang kwartaha pa ingon. Simple nga arithmetic. Padong kita madiskuido ani. Usa ka butang nga magpasalamat ta kay ang atong local economy rather ang atong the private sector naningkamot ba private sector unya ang atong population we have a young population sa demographics mga igala daghang batan-on ang Pilipinas unya every time nga majority of the population batan-on mo produce guna siya og economic kanang progress. There was one time good nga in the world economy, number 11 ang Pakistan. Pakistan, sige na yung mga patay murabag na murasad og kana bang Mindanao nga naipatay dito sa Cotabato, ana Tagarunugunya, ana ba sa Hulo. Pero may abot og number 11 ang Pakistan. So gisusi nga no man. Usa ka butang ra. A very young population. Kanang butang na to 18 to 37 age bracket mo kusog ang ekonomiya niya. Mao na ang Pilipinas. Otherwise, kini mga and of course, salamat sa previous administration nga naka-establish og kanabang economic fundamentals ba? Economic fundamentals nga. Pero magguba ginagin, magguba the way it is being run. The government is being run nowadays. Kurakot makarililisang. Una, after 3 years, diha pa mo reklamo ang presidente. Mahiya naman kayo. What? Perting hinanog ni mos pansitan di ay? Tulog ka tuig? Hinanog sa pansitan? Una, mayra ba og layo sa iyang igagaw niya ang gadag tigaw diha? Buaya kayo niya. Hallelujah sa ang mga kong. Kay, tanawa ragot, from a reliable source, months before the campaign sa midterm election, mga higala, nagpa-meeting ni siya. Tacloban, dito siya mo hold court sa Tacloban. Who wants to go to Tacloban? Pero nang nangadto, tag 20 mil ra. Gidawat sad. 20 mil mga higala niya gidawat sad. Nga, murag silang tanan milyonaryo man. Nabagoy kongresista nga dili milyonaryo. Nganli ko no be. Wa, puro na milyonaryo. Dini sa Cebu. Kaysa may kana si Ido Rama, milyonaryo na. Kinsa man diri sa North, si QT, milyonaryo na. Pero in fairness, wa na mga adto dito. Naiwa mga adto, pero majority ng adto. Namutar sad sa impeachment, namutar na sila. Sa dihang i-retain ba o dili ang iyang speakership, namutar gapon. Nanay wa mo butar. Kay na ila naman nagmarkahay naman para sa 2028. So nanay wa mo butar.
nga namutar sa impeachment. In fairness, si QT Del Mar, consistent. Wa mabutar sa impeachment, wa sad mabutar sa retention sa speakership ni Martin Romualdez. Kay gibase niya ang iyang desisyon sa sentimento sa iyang mga constituents. That's how she explained it sa plenary. Believe ko. Ido, Rama, awan Deputy Speaker. Deputy Speaker. Dagan kay makadaan na tag mihuras. Mihuras alang din sa atong mga kabus in taon ng mga kaigsuunan. Ug buhi pa si Tony Quinco, kay bawa na mo kung sa'yo mo sunod. Moingon dahil na modulated kay tingog, giatay na lang. Atong